sa isang barangay sa Panay. Unti-unti nang umusbong ang teknolohiya. Ngunit sa likod ng pag-unlad na ito, nananatili pa ring buhay ang mga kwento't kababalahan sa mga kalsadang nililimot ng sibilisasyon. Ako si Kevin, 16 na taong gulang. Maglalabing ito sa susunod na taon. Isa akong ordinaryong binatilyo, mahilig magluto, pero hindi mahilig sa textmate o cellphone. Bago pa man magsimula ang araw na iyon, nagkayayaan kami ng kaibigan kong si Frank. Sasamahan ko raw siya sa kabilang barangay upang ligawan ang kaklase niyang babae. Dahil wala siyang cellphone at bagong bili ko pa lamang ang Nokia 1100 ko, miabuti kong iwan na lang sa bahay. Wala rin namang silbi sa lakad namin yon. Pagkatapos kong magluto ng hapunan sa bahay, agad akong naghanda. Kahit hindi kami nagkita ni Frank, nagpasya pa rin akong tumuloy sa lakad. Umaabot ng 1 oras ang lakad mula sa amin papunta sa kabilang barangay. At sa pagitan ng mga ito ay isang magubat na bahagi ng kalsada. May tulay itong bakal na kasalukuyang ginagawa pa lamang. Pagdating ko sa lugar na nililigawan ni Frank, laking gulat ko nang malaman kong hindi pala siya tumuloy. Wala raw balita sa kanya. Nainis man ako, wala na rin akong magagawa. Padilim na rin at umaambon pa. Kaya agad ako nagpasya umuwi. Habang tinatahak ko muli ang daan pa uwi, tanging ang sinag ng buwan sa likod ng makapal na ulap at ang fluorescent lamp ng tulay ang nagsilbing gabay ko. Habang naglalakad ako sa tulay, ramdam ko pa rin ang lamig ng hangin, ngunit hindi yon ang bumalot sa akin, kundi ang isang matinding bigat sa balikat. Parang may pasan akong 2 sako ng semento. Napapabagal ang bawat hakbang ko. Pinagpapawisan ako kahit malamig. Akala ko'y gutom lang o pagod, kaya binabaliwala ko lang. Maya-maya, sa gitna ng kadiliman, napansin ko ang tila apoy na sumisiklab sa di kalayuan. Tila nasusunog ang isang puno ng kawayan. Ngunit ang mas nakapagtataka, sumusunod ito sa akin. Habang lumalakad ako, lumilipat din ito. Para bang minamanmanan ako. Wala pa akong kaalaman noon sa tinatawag na San Telmo, kaya hindi ko yon inisip. Ngunit may kutob na akong kakaiba ang gabing yon. Makaraan ang halos 11 minuto. Sa dulo ng kalsada, napansin ko ang isang nilalang na nakakapit sa gilid ng bakal na gutter. Maliit lamang ito. Kasinlaki ng palad ko, ngunit malamig ang hangin sa paligid nito. Habang unti-unti itong lumalapit, bigla akong natigilan. Hindi ko alam kung takot ba ang nararamdaman ko o simpleng pagkagulat. Ngunit imbes na tumakbo, kinausap ko ito. Hoy! Ano ba yan? Pasensya na kung nakaistorbo ako sa'yo. Padaanin mo na lang ako, di na mo uulit. Tahimik ito saglit. Tila pinakikiramdaman ako. Hanggang sa bigla itong nagbago ng anyo, naging isang aso. Kulay kayumanggi ang katawan, ngunit ang kanyang mukha ay kulay itim. Halos hanggang dibdib ko ang taas. Tumahol ito. Ngunit hindi karaniwang tahol. Ang kanyang tahol ay tila nagmumula sa kailaliman ng lupa, parang maraming tinig sa loob ng isang bunganga. Ngunit pagkatapos nito, hindi ako sinugod ng nilalang. Bagkus, ito'y lumakad palayo sa direksyong salungat sa akin. Nagpatuloy ako sa paglalakad, bagamat nanginginig ang tuhod at dibdib ko. Nang akala kong tapos na ang kababalahan, muli kong napansin ang apoy. Ang tila San Telmo, hindi pa rin ito nawawala. Para pa rin itong sumusunod sa akin. Sa wakas, narating ko rin ang aming barangay. Ngunit ang mga tanong ay nanatili. Sino o ano ang nilalang na yon? Bakit ako? At higit sa lahat, bakit tila sinusundan pa rin ako ng apoy na yon kahit ako'y nakauwi na? Hanggang ngayon, tuwing dumadaan ako sa tulay na yon, na ngayoy buo na at sementado,
Pakiramdam ko'y hindi pa rin ako nag-iisa. Minsan, sa gabi, kapag ang buwan ay makulimlim at malamig ang simoy ng hangin, tila naririnig ko pa rin ang tahol mula sa kailaliman. At may mga matang nagmamasid mula sa madilim na gubat.